Yeah. Mga loyalistang bangag, yo. Mga loyalistang bangag ay nahay sa propaganda. Mga loyalistang bangag may sarili mundo kasama bangag nilang presidente. Sila'y mga nakapula parang uniform sa eskwela. Sinasamba ang pamilyang bangag na parang telenovela. Alright, kamusta kayo mga parts? At this is Pinoy Lens this time, no? Pero syempre, kapareho rin po ito ng Pinoy Adobo. But this backup channel of mine right now is all about talking and my perception, no? Ito lang akin, no? Anyway, before we start, I just wanna say nga po na please continue subscribing Pinoy Lens, no? Mag-like kayo, mag-share at mag-comment. Maganda po 'yon para at least mapag-usapan natin dito ng konti, no? Kahit papaano. At syempre po sa ating mga overseas family workers, kamusta po kayo diyan, no? At syempre po, no, kasama po ng OFWs ay ang ating pong mga kababayan diyan sa Pilipinas, no? Kamusta rin po kayo? Okay, ito naman ay konting usapan lang, no? At kanina kasi katatapos din lang ng content ko sa Pinoy Adobo. Ang akin naman dito ay tungkol naman po kay General o Colonel, Colonel Audi Mongao, no? Itong si Colonel Mongao. Mongao o Mongao, no? Pasensya na kayo kung mali yung aking pangalan na tinawag sa inyo, Colonel. Ang akin lang po rito ay nagkabiglaan nga at na medyo ako rin, no? Hindi ko akalain na after this year ay talagang meron naglakas loob, no, itong si Colonel nga na tungkol po sa kanyang pagwi-withdraw ng support sa commanding in chief kung saan ang bangag, no? Asa na 'yon? Itong po si Colonel ay sabi niya sa kanyang message na Assalamualaikum, no? At teka nga, ipakita natin. Meron siya dito pinakitang statement niya, no? Actually, this is a common statement na sa social media na po ito. At Assalamualaikum warahmatullahi matulahi ta'ala wan barakatuh. May the peace, blessing, and mercy of God be upon us all. Effective today, Friday, January 9, this was January 9, ay 2026, I, Colonel Audi Mongao of 10933 INF MNS APA is withdrawing my personal support po to. No, hindi naman to yung lahat kami hindi na susupport, no. Siya lang talagang bumitaw kay Ferdinand Bongbong Marcos bangag, no. At sabi niya sobra na tama na, the Filipino people is worth fighting for, mabuhay. Okay? Yan po ang kanyang message, no? Tungkol po sa kanyang statement. At nag-trending din po ito at talagang marami ang nag-comment, nagbigay ng opinion, no? Parang sinasabi na may pro and cons din eh. Pero ang mga cons lang naman yung kukonti. Ay, tama. Alam niyo mga parts, ang aking perception dito is this is his own freedom of speech. Pero sabi nga nila, no, sabi nga sa military na ikaw ay nanumpa, na ikaw ay hindi maaaring magbigay ng mga posts na ganyan sa social media. Actually, hindi ko rin alam kung totoo kung totoo yung sinabi niya, kung nasa batas talaga yan. Siguro nga meron, kahit pa naman wala pang social media. No? Pero itong ginawa naman ni Colonel Mongao, no? Hindi ko naman siya kinakampihan, is parang sarili niya na yun no? Hindi naman niya dinamay. Wala naman siya sinabi na yung tama na sobra na, palitan na diba? Wala naman siya sinabing ganun. He just expressed his emotion or yung iniisip niya na naaawa siya sa Pilipino. Diba? Alam nyo, kung itong taong to ay mukhang pera o maleta boy din, katulad ng ibang general dyan, kilala mo sarili mo, brown ito yung pambira. Hindi pala, basta meron daw dyan, ay hindi magsasalita yan. Pero itong taong to, mas talagang para sa akin, mas mataas ang pagtingin ko sa kanya. But anyway, bago natin ituloy, ay pinakita rin dito na itong si Major General Michael Logico ay kanyang nirelieve daw ang kanyang si Colonel Mongao. Sabi niya, effective last night after na mag-mention siya sa post sa social media na I have relieved him from his post as Commander Training Support Group and is now placed attached unassigned office of the Commander Training Command. Floating, ika nga. Diba? Hindi pa yata to fire. Pero may nagsasabi na na-fire na raw ito no? So, hindi natin alam. Pero kung sakali man totoo itong na-fire ang ating colonel, ay sana nga po ay maibalik ito, no, sa serbisyo. Parang si ano yan sino ba yan? Yung nasa Congress o sa Senate na nagsalita siya. Gadjola ba yun or what? Nakalimutan ko na yung pangalan niya na nagkasakit pa tapos sinuli pa sa ospital. Diba? Ito yung mga tipong mga nangyari noon Gadelgo ba yun? Pambihira. Nakalimutan ko na yung pangalan niya, men.
But anyway, ito po yung PNP naman, di ba? General yata siya rito at hinuli ito dahil nga sa pagsasabi niya ng totoo kung anong ginagawa sa kanya ng Congress. Di ba? So, yun eh. Tapos ikinulong siya sa Congress. Kung natatandaan niyo, last year yata yun. But anyway, munang bayani yun para sa akin. Pangalawa itong si Colonel Mungao. Kasi they have balls na sabihin niya yan. And siguro nga sa batas ng military na you cannot say something like that. Pero kung i-analyze niyo yung sinabi ni Colonel, it's just him. No? And wala naman siyang sinabi na mag-resign ka na. Siguro minasama ng AFP yung sinabi niyang tama na. Baka doon pa lang nakita nila, pinag-resign mo or you're threatening the president. And right now, I heard a news na meron daw na parang loyalty check, no? Si Bangag Marcos. At wala naman tayong magagawa. Siyempre, yun ang gagawin niya. But there's a news here, no? Ipapakita ko sa inyo sa likod ko. No? Sana mabasa nyo. Ano ba yan? Yan. At basahin ko na lang sa inyo, no? Philippine Army Colonel faces charges after anti-Marcos post goes viral amid coup concern. No, talagang paranoid ang mga Bangag. Alam mo mga pards, kung itong si Marcos Jr. ay hindi naman talaga tarantado o talagang bangag, hindi siya mag-iisip ng ganyang loyalty check or something na mapaparanoid sa na meron ng kudeta. Takot eh. Di ba? Takot sila matanggal sa pwesto. But anyway, inilagay pa rito na sabi raw, no? Ewan ko nababasa nyo, hindi yata. Hindi nyo nababasa. Ako na magbabasa. Audi Mungao will also undergo psychiatric test after he sparked a political storm by withdrawing support for the president. So, pag pala sinabi mo na ayoko na sa presidente dahil siya ay isang bangag, no, addict, no, magnanakaw, no, ay may toyo ka sa ulo. No, so ganun pala yon. Anyway, I guess it's fine. I mean, kung wala naman talagang, parang si VP Sara, sabi niya, I am willing to undergo a psychiatric test. Hindi naman ginawa ng mga Congress. No? So hanggang dak-dak lang ang mga Kongreso, ang mga congressmen na tumitira kay Sara Duterte. Ito naman si Colonel, I guess for me, kung ako yung si Sir, ay gagawin ko, why not? Diba? Dahil sino ba mapapahiya dyan? E di sila rin. Pag napatunayan na wala naman kayong problema sa isip. Sa ngayon, ipalalabasin nila na may problema sa isip itong si Colonel. In that way, meron sila palakit butas. Na hindi kasi meron siyang problema sa isip. Ay, stress. May problema. Kaya niya nasabi yun. Pero, the truth is, ayaw niya na. Diba? Kung mali man yung ginawa niya, na nagsalita siya sa post, sa kanyang comment, okay, sabihin natin mali. Siguro yung tao kaya niya lang ginawa yan dahil baka sobra na or parang nasasaktan na siya sa nakikita niya. Tao lang tayo eh. Diba? Tao lang tayo na masasaktan. At saka you can tell na yung tao ay concerned sa Pilipino. Hindi lang sa kanyang pamilya. Imagine that he sacrificed himself. No? Pero hindi naman ito yung tatalong ka sa Baguio City. No? Sinacrifice niya yung career niya para sabihin lang na ayoko na suportahan ng presidente. Sobra na. Kasi nga masakit nga naman yun. Yung iba may mga nagsasabi, yung mga kampi sa mga bangag, na kaya ganyan niya kasi nga meron daw problema. Nakalimutan ko na yung sinabi pero baka raw hindi nabigyan ng maleta, you know. No? Siyempre, yung mga troll ni Bangag, gagawa na nila ng mga storya yung mga ganyan, no? But anyway, sa likod ko nga, psychiatric test, tapos sa Philippine Army, si Colonel nga, ay anti-Marcos stance, has voluntarily returned to his unit and will face charges and psychiatric evaluation according to his superior. Actually, hindi ko rin maintindihan dahil we all have freedom of rights of speech to say something. Hindi ka naman masasaktan or hindi naman siya nanakit ng tao. It's just so happen na siya ay nagsalita lamang sa kanyang base sa kanyang nararamdaman. But anyway, wala tayong magagawa doon dahil sa ngayon ay ang bangag ay mahigpit at para sa kanya ay kung sino ko kontra, gugurgurin. Yan ngayon ang nangyayari. Ang akin lang dito, talagang to si Colonel Mungao ay matapang at pinanindigan niya. Sabi dito, Colonel Mungao was on Friday discharged from command of the Armed Forces of the Philippines Training Support Group after he publicly withdrew support for President Marcos in a social media post saying it's too much enough already. Army spokesman Louis de Maala said Mungao was put into attached unassigned status to give way for thorough investigation by the military. Ito raw yung tipong tao na naka-floating pero ang balita ko na ito raw po ay tinanggal na sa posisyon. Walang benefits, walang sweldo, walang separation pay. So, kawawa itong taong to at kaya sana no, yung mga tao nakakita sa kanya, lalo na yung mga may influensyang vlogger, huwag na tayong masa sa mainstream media o sa gobyerno, ay matulungan ito. No, mabigyan ito kahit paano. Parang nangyari kay Morales, 'di ba? Nung nangyari kay Morales, pinatulong-tulungan din. Kaya marami ang tumulong sa kanya. Isa lang nga si Maharlika sa kanya na tumulong. Kaya ngayon nagba-vlog na rin si Morales at talagang marami siyang mga supporter at saka viewers at subscribers.
I don't know, hindi naman siguro tipo ni Colonel na mag-vlog, pero ibig sabihin, sana may makatumulong sa kanya na abogado man lang. And ang balita ko ay meron yata na-interview sa SMNI na isang retired general din na abogado na ngayon ang willing yata ang tumulong sa kanya, which is good. No, hindi naman siya napapabayaan sa ere. Okay? Alright. Teka nga, tanggalin natin to. Yan. Ang atin lang mga parts ay, he sacrificed himself. He made an announcement that he is withdrawing or he withdrew his support sa Commander-in-Chief. Kaya na-trouble siya sa mga nangyayari ngayon. And balita nga, latest balita na siya nga ay tinanggal. Ulitin ko lang. At sana nga ay may tumulong sa kanya. Kahit hindi na politiko. Ano maasahan natin sa mga politiko. Diba? Well, ang sa akin lang naman, ang wish ko kay Colonel Bungao at saka kay Geraldo yata. Geraldo, there you go. Ay maibalik sila sa posisyon. Pag pinalitan na sila ni VP Sara. Kaya sana nanonood sa grupo rin ng VP Sara, no? At alam naman natin she is our future president, ay sana bigyan nga ng pansin ang mga ito. Si Grijaldo, si Bungao, di ba? Ito yung mga sana matulungan nila pagka maibalik na sa Pilipino ang gobyerno. Kasi ang gobyerno ngayon hawak ng adik eh. No? So wala ang Pilipino ngayon sa gobyerno. Wala tayong maaasahan ngayon sa government at tayo-tayo na nga lang ika nga. No? Kaya ito si Colonel Bungao ay good luck sa iyo at ipagdadasal ka namin at sa mata ng tao ay ikaw ay isang bayani katulad ni Grijaldo at sana nga ay makabalik ka sa pwesto at sa ngayon mahirap umasa sa gobyernong ito dahil nga unang-una bangag ang administration, adik, magnanakaw kaya wala po tayong maaasahan. Ang atin na lang inaasahan dito na sana may balik kayo sa pwesto kung kayo po ay kaya pang maglingkod sa ating mga kababayan at ipagtanggol ang ating bansa ay kung siguro kung si Sara na ang presidente baka maibalik kayo sa pwesto o maibalik ang benefits o ang retirement nyo. Alam niyo mga parts na aawa ko dito kay Colonel kasi ang balita rin ay malapit na rin mag-retire ito pero bigla nga siya nawala ng trabaho. Kawawa. No? Sana man lang binigyan na lang sana ng suspension muna ng AFP. Bigyan ng warning. Or sabihin na, huwag ka na magsalita. Isa pa, tatanggalin ka namin sa pwesto. Hindi tinanggal agad eh. But again, hindi ko alam kung ano ba ang patakaran ng AFP when it comes to that. Okay? To Colonel Bungao, saludo po ako sa inyo. Respeto, kung makikita ko lang kayo sa daan in the future, ako mismo lalapit sa inyo at kakaway at sasaludo. Kayo po ay talagang tunay na Pilipino. Yun lang po masasabi ko. Maraming salamat po sa inyo at ingat kayo, huwag kayo magkakasakit at huwag po kayo may stress at kung may magtetret sa inyo, sana sa publiko nyo yan. Humanap po kayo ng mga tao na lalo na yung mga may influential vlogger dyan. Tulungan kayo kapag nakaka-receive kayo ng mga threat. Kasi I have a feeling ganyan ang gagawin sa inyo. Pero ang tapang nyo, believe ako sa inyo. Yung mga anak nyo, you should be proud of your dad. Okay? Alrighty, hanggang dito lang po at again, supportahan niyo po ang aking pangalawang channel which is this one, Pinoy Lens. At syempre, Pinoy Adobo, you already know. Support niyo rin po, subscribe, pati kay Pinoy Lens. At ingat po kayo palagi, okay? Already, thank you, God bless. Mahalin natin ang Pilipinas.